Amen. Amen. Hallelujah. At ang iyo pong sinabi ay natanggap mo na. Sabi ng anghel na si Gabriel kay Daniel, "O magiting na lalaki ng Diyos, nung sandaling ikay manalangin, tinugon ka na ng Panginoon at dala ko na ang katugunan sa iyong panalangin." Kaya nais kong ipaunawa na sa sandaling ikaw ay nanalangin, tinanggap mo na yung katugunan sa iyong panalangin. At ang gagawin mo na lamang ay manindigan. So warfare is to stand on what you have prayed for. You will have to apply warfare. And wrestling is not against flesh and blood. Wrestling is against your mindset. So ikaw ay makikipagbuno sa sarili mong isipan sapagkat baka ikaw ay mag-alinlangan. Again, let me pray. Banal na Espiritu, ikaw ang makapangyarihan na aming sinasamba't hinahangaan dahil sa iyo lamang magmumula ang lahat ng katotohanan. Kaya katulad ng mga walang-wala, kami po ay nagpapakumbaba upang magkaroon ng labis. At sa iyo ang lahat ng papurit parangalama sa pagtuturo ng iyong Espiritu sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at ang lahat ay nagsabi ng Amen. Hallelujah! So kung mapapansin po ninyo, gabi-gabi iba ang diktasyon ng banal na Espiritu. At ngayon po, ang layunin ng mensaheng ito is to attend first to your felt need. Ikaw ay abutin muna sa iyong tunay na pangangailangan ngayong sandaling ito. Unless your personal need is addressed, mababaliwala ang iyong pagdalo sa gawain. Kailangang iyong matanggap ang bawat mensahe na inihanda ng banal na Espiritu para sa bawat isa. Laging tandaan po natin ang mensahe ay personal sa bawat isa kahit ito po ay isang pangkalahatang mensahe. Kaya kung ano ang iyong kalagayan sa iyong buhay, doon po magtra-transform yung isang mensahe. It will touch everybody's life. Because God is personal and His Word can touch the need of everyone's present today. Kaya nga po, ikaw ay mapalad sapagkat ikaw ay isa sa pinili. At ikaw, dahil nagpapatuloy, unang-una, maligaya ang Diyos sapagkat ikaw ay nakikita niya gabi-gabi. At lalo siyang magiging maligaya kung ikaw ay magsasama. Upang ang pagpapalay hindi para sa iyo lamang, kundi sa mas maraming kaluluwa. Gusto ng Diyos na walang isa mang mapahamak. Ayaw niya na may pupunta sa impyerno. Kaya't kung ang iyong gusto yung gusto rin ng Diyos, ikaw po ay magiging payapa ang puso at kalooban. Gusto mo rin ba ang ibig ng Diyos? Gusto mo ba na walang mga mahal mo sa buhay ang mapunta sa impyerno? Ibig mo ba na walang sino man sa iyong mga kamag-anak ang mapunta sa impyerno? At yun ay ibig din ng Diyos. Kaya ipagpatuloy mo ang iyong alab at aabutin ka ng Diyos sa iyong personal na pangangailangan sa kasalukuyan sapagkat habang ikaw ay napagpapala sa bawat araw, laging tandaan natin, ang panalangin ay nagsabi, bigyan mo kami ng aming kakanin sa bawat araw. Kaya bawat araw may tustos ka. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, araw-araw, may provision ka buhat sa Diyos. O, purihin ang Panginoon. Amen? Kaya nga, ang mensahe ay binigyan ng titulo, Inexhaustible Provisions. Inexhaustible. So, pansinin po natin, hindi pwedeng maubos. Unstoppable.
ito po ay tuloy-tuloy, sapagkat ito po ay unfailing, hindi po magtatapos at hindi po mabibigo ang probisyon ng Panginoon. Kaya kung ito'y paniniwalaan mo, ang bawat pinaniniwalaan ng bawat isa sa inyo ay mangyayari. What you believe, you shall receive. Amen? What you believe, you shall perceive. And what you believe that you perceive, you shall achieve. And what you shall achieve, you shall receive. Amen po ba? Kaya nga, unawain mo mabuti na ikaw ay pinili ng Diyos, kaya ikaw ay nasa special na 7 sabbatical weeks na pagbibigay ng Diyos ng biyaya at pagpapala. Ikaw ay labis na pinagpala. Ikaw ay bukod tangi at espesyal na pinuro ng Diyos para makasama dito sa 7 gabi. The 7 magnificent nights of revival. At kung atin pong unawain, ito po ay ipinaglihi. Ang mensahe po ay hindi kapag daka ay iyong gagawin. Ito po ay kailangan muna na iyong limliman. Incubation period po ang sabi doon, sapagkat noong 2008, natanggap ko itong 7 magnificent nights, 7 magnificent things, 7 magnificent. Kaya kung makikita po natin, tayo ay puro 7 prayer requests, and then nakita po natin yung 7 weeks ng prayer shield, 7 months ng prayer shield, at lahat po ay puro 7. Pero hindi po para magchismis, sapagkat ang sanlibutan, pag sinabing ikaw ay masyete, ikay chismosa. Pero hindi po totoo. Ang 7 po ay isang numero na inilagay ng Diyos para sa kasakdalan. Amen? So, 7 is a perfect number. 5 is a number of grace. And 9 is the number of completion. Kaya nga ating unawaing mabuti, ikaw ay pinili ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga kung ating papansinin, hahadlangan ka ng iyong sarili. At ang unang paghadlang ng iyong sarili, ikaw ay mag-aalinlangan. Dahil hindi po biro ang ituloy ang iyong panata. Dahil alam ko na ikaw ay napapagod din, alam ko na ikay napupuyat din. Pero ako, walang pagod. Sapagkat alam ko, nakalooban ito ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga kung alam mong kalooban ng Diyos, isip-isipin mo po. Pag sinabi mong, hindi ko kaya yan, dapat unang maririnig ninyo yan sa akin, hindi ko kaya kaya wala mo ng 7 days of revival or 7 nights. Pero kaya ko At bakit ko kaya? Because the joy of the Lord is my strength. Amen po ba? The joy of the Lord is my strength. And I live every day by His faith. Naunawaan mo po, it's not my faith. And I am strong in the strength of the Lord. It is not my strength. My body is not even my own. This is owned by Him. Kaya ang magtutustos ng lakas nito ay ang Diyos mismo. Ang magtutustos ng kalusugan sa iyo ay ang Diyos mismo. Kaya, huwag mong ipagsasabi kung ano ang iyong nararamdaman. Makasisingit ang dyablo dahil hindi niya alam ang iyong kalagayan. Hello? Basta kung ikaw man ay may nararamdaman, sabihin mo, ang Diyos ko ay nasa aking panig. Ang Diyos ko ay kakampi ko. At ang Diyos ko ang nagpagaling sa akin. Hindi pagagalingin, ikay pinagaling na. Amen? Sapagkat siyang nasa iyo ay mas makapangyarihan kaysa kanyang nasa sanlibutan. Kaya ikay pinagpala, amen?
At ikaw ay matibay, amen. Hindi tibay mo, kundi tibay niya. Hindi lakas mo, kundi lakas niya. Kaya iyong ipagtuloy-tuloy dahil ang Diyos ay masusunod kapag iyong sinunod ang Diyos. Kaya hindi pwedeng hindi ka mailagay sa kasaganan sapagkat siya'y naging mahirap para ikay maging mayaman. Kailangan pa po ba ang dictionary doon para iyong maunawaan? He became poor so that you may be rich. Iyo pong ipapahayag. Kadalasan ang maraming pahayag ng maraming mananampalataya, ang hirap ng buhay, ang hirap maglingkod sa Diyos, ang hirap, puro hirap, hirap. Kaya nagrarap na siya, hirap. At yung iyong sinasabi mangyayari sa iyo. Kaya kung ikaw rin lamang ay magsasabihin, sundin mo ang salita ng Diyos. Ang mahirap sabihin siya ay purihin ng Diyos. Bagalan natin ang pronunciation, may yaman. Amen. May yaman. So yung merong yaman ay taong mayaman. Amen. Ang sabi mo, Panginoon, sabihin ng mahirap na siya'y mayaman, kaya sinasabi ko ngayon, ako'y mayaman at ako ay mayaman. Sabihin mo nga, ako'y mayaman at ako'y mayaman. At ang sabi ng Biblia, sabihin ng may sakit na siya'y magaling. Amen? Kaya wag mong ipatutotoo ang iyong nararamdaman. Wag mong ipatutotoo ang mga gabing hindi ka makatulog. Ang ipatotoo mo, dahil sa mga latay na Jesucristo, ako'y laging malusog at laging matagumpay. Watch out for your words. Do not give confidential information to the devil. Kung magkukwento ka ng tungkol sa nararamdaman mo, ako ang iyong kausapin. Safe ka pag tayong dalawa ang nagkasundo. Sapagkat kung ikaw ay laging magsasabi sa iyong paligid, marami ang gustong mamatay ka na. Hello. Pero kung sa iyong pastor, depende rin po yun sa pastor. Tingnan mo ang iyong katabi. Hindi po lahat ng pastor ay pastor. Amen? May totoong pastor at merong bulaan. Hindi bali kung taga-Bulacan at ayos lang yun, pero pag taga-Bulaan ay mahirap po yun. Kaya siguraduhin mo na totoo yung iyong pagsasabi at hindi ka ichichismis. Hello? Kaya marami pong bumabagsak ang pananalig. Confidential matter, ikinuwento sa pastor, ikinuwento sa asawa ng pastor, at kinabukasan alam na sa buong kongregasyon. Sana po magbago na yung mga ganon. At mangunti na sila. Kaya nga po, hindi yun ang ating topic. Ang topic natin, inexhaustible provisions. So, ang teksto po natin ay Philippians 4:19. Alam kong alam na alam ninyo, pero nauunawaan kaya ninyo. Iba po ang knowledge, iba po ang understanding, at iba po ang experience. Marami po ang professor. They just profess, but they don't experience the power. Amen po ba? If you know the word, your mind will be enlightened. But when you live the word, you will receive new life. It is not enough to have knowledge. Add good character with that knowledge. Dagdagan mo ng magandang ugali yung iyong karunungan at kaalaman. Amen? Kaya hindi po ako humahanga sa matatalino, humahanga po ako ay sa mabababa. Ang Diyos po ay napakabuti. Sabihin mo, ang Diyos ay napakabuti. Sa Genesis 22:11. Genesis 22:11. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham, and he said, Here am I. Verse 12.
And he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. So ano po ang mga pagsubok? Para makita ng Diyos kung ang puso mo'y tapat pa rin sa Kanya. Ano ang layunin ng krisis? Para tingnan ng Diyos kung ang puso mo ay tapat pa rin sa Kanya. Ano ang layunin ng gabi-gabing revival? Para tingnan ng Diyos kung ang puso mo ay makapagtitiis sa 7 gabing sunod-sunod na revival. Amen po ba? Kaya nga unawain nating mabuti dahil nakita ng Diyos at ipinakita ni Abraham na wala siyang itatangi, wala siyang hindi iaalay sa Diyos. At sa verse, tingnan po natin sa verse 14. At tinawag ni Abraham ang lugar na Jehovah-Jireh. And Abraham called the name of that place Jehovah-Jireh. As it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. Ano po ang Jehovah-Jireh? God is our provider. Amen po ba? So, yung lugar ay tinawag niyang Jehovah-Jireh sapagkat sa lugar na yon, siya ay tinustusan ng Diyos. Sabihin mo, inexhaustible provisions. Ang hindi nauubos na provision. Kailangang maunawaan mo ang sustaining grace of God. Kailangang maunawaan mo ang tuloy-tuloy na pagtustos sa iyo ng Diyos na katulad ng nararanasan ng inyong lingkod. Kaya nga unawain mong mabuti at basahin mong mabuti ang iyong Biblia. Sa Psalms 55:22, ano po ang sabi dito? Sa Psalms 55:22, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. So ating pansinin po, kapag ikaw ay merong daladalang alalahanin, kapag ikaw ay may daladalang kabigatan sa buhay, masasayang ang iyong maghapon. At bakit masasayang? Sapagkat ikaw ay hindi kikilos. You will be passive, you will be complacent, because you are afraid. You always focus on your problems, which should not be the case. Sapagkat kailangan po ikaw ay nakatingin ay sa Diyos araw at gabi. At kailangan ilagak mo yung bigatin ng iyong puso at yung kabigatan ng iyong buhay, ilagak mo sa Panginoon at ang sabi rito, He will sustain you. Dahil gusto ng Diyos na hindi tayo nahihirapan, ngunit ibig ng maraming Kristiyano na siyang mahirapan para ipakita sa Diyos na siya'y magaling. Never and do not. Huwag ka pong magpakita ng gila sa Diyos. Amen po ba? Sabihin mo, Panginoon, bahala ka po sa aking buhay. Ako po'y susunod kung saan mo ibig. Nakukuha niyo po. Kung hindi ko po ginagawa ito, matagal na akong patay. At baka wala na akong matagal sa ministeryo. Pero dahil buhay ko ito, kaya ako'y maligaya. Amen. So, Philippians 4:19. Tingnan natin kung bakit walang ubos ang provision ng Diyos. But my God shall supply all your need. Doon po kaya sa all ay merong kayang hindi kasama. Ano po ang ibig sabihin ng all sa Tagalog? Lahat. But my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. So pansinin po natin, huwag kang hihinto sa verse 19. Tingnan mong mabuti ang simula ng Philippians chapter 1 verse 6.
Ating sisiyasatin para maunawa natin ang verse 19. Para maunawa natin that the provisions of God is inexhaustible. Pansinin po natin, being confident. Kaya kailangan ma-develop sa iyo ang tiwalang-tiwala ka sa Diyos. Sapagkat kung wala kang tiwala sa Diyos, huwag kang maaasa sapagkat a double-minded person will attain nothing. Will receive nothing. Kailangang single-minded po tayo. At ang single-minded is the same way as confidence. Throw not away thy confidence in God. Amen? Huwag mong itapon, huwag mong isa-isang tabi ang tiwala mo sa Diyos sapagkat yung nagpasimula sa iyo ang siyang magpapatuloy at tatapusin niya yung magandang pasimula sa Kanya, iniligtas ka at tutuloy ang Kanya sa lubusang kaligtasan. Pinagaling ka at tutuloy ang Kanya sa hustuhang kagalingan. Amen? So ang i-develop mo lamang ay confidence because godliness with contentment is great gain. Ang pagkamakadiyos na may kasiyahan, kaya sabi ni Apostol Pablo, anuman ang aking maging kalagayan, ako ay may kasiyahan. At sa lahat ng ito, naranasan ko na magutom at naranasan kong mabusog, naranasan kong yumaman at naranasan kong maghikahos, at sa lahat ng ito, ako ay may kasiyahan sa Diyos. Yun po yung nilalaman ng Pilipos. Kaya nga ating unawain, being confident. So pansinin po natin yung word na being, it is a reality. It is a now reality. Pag sinabi mong being, yun ay tuloy-tuloy na pangkasalukuyan. So being confident of this very thing, singular. That he which hath, so what is that very thing? He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Siyang nagsimula ng magandang gawain sa iyong buhay, ang siyang magtatapos hanggang sa araw ng Panginoong Hesukristo. What is the day of Jesus Christ? That is the day of snatching the saints away. The saints will be caught up on the air. That is the day of Jesus Christ. Nakukuha niyo po. Kaya tiis-tiis lang. Sabihin mo sa iyong katabi, tapos na ang tiisin mo. Yung sinasabihan kong tiis-tiis lang yung hindi natin nakakasama. Tiis-tiis lang kayo, panuurin ninyo kami at masasaksihan ninyo kung paano kami pagpalain ng Diyos. Amen! Hallelujah! Glory! Sa Philippians 2, verse 5, kailangan pong nalalaman mo ang binabasa mo. At ano ang 2.5? Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. So the mind that will be provided with everything are those people who has the mind of Christ. And what is the mind of Christ? The mind of Christ is humble. The mind of Christ is lowly. The mind of Christ is meek. And what is humility? What is meekness? And what is lowliness? A life that is fully dependent on His Father. So if you are fully dependent to Jesus Christ, you have the mind of Christ. Oh, glory. At ano ang mangyayari kung nasa iyo ang isipan ng Panginoong Hesukristo? Verse 12. Verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not is in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ang ibig ba sabihin, tatrabahuhin mo pa ang iyong kaligtasan? No, no, no. Sapagkat ang Ephesians 2:8, you were saved by grace through faith. So pansinin po natin, what were saved in your life? Ano ba yung naligtas sa iyong buhay, ang iyong espiritu at kaluluwa? So ating pansinin po, work out your salvation. Ang ibig sabihin, let your spirit, let your heart, let your mind be demonstrated, be exhibited. Kung ano yung nasa kalooban mo, makita at marinig sa iyong bibig.
That is working out your salvation. You are saved inside. Ipakita mong ikaw nga ay ligtas. Kung ikay may asawa, mahalin mo ang iyong asawa. At kung ikay may tatay at nanay na buhay pa, igalang mo't mahalin ang tatay at nanay mo. At kung ikay may kapatid at naghahatian, ibigay mo ang mas malaki doon sa iyong kapatid. Hindi yata kayo payag. Let this mind be in you as it was in Jesus Christ. Alam mo, yung mapagpaubaya, siya ang mas maraming pagpapala. Amen? Kaya huwag kang makikipag-agawan. Ang sabi nga kaya nagkaroon ng malaking problema si Abraham, sabi ng Diyos, iwan mo ang mga kamag-anak mo. Isinama yung pamangkin. Kaya nagkaroon ng problema. At dahil si Abraham ay katipan ng Diyos, covenanted with God, lahat ng makakasama niya pagpapalain. Kaya dahil ako ay lingkod ng Diyos, lahat ng mahal ko sa buhay pagpapalain. Dahil ikaw ay anointed of God, lahat ng makakasama mo ay pagpapalain. Nakukuha niyo po. Ganyan kapangyarihan ang dumadaloy sa iyong buhay. Kaya watch out your language. Sabihin mo sa iyong katabi, mag-ingat ka sa iyong sasabihin. Oh, glory. Amen? Kaya nga ating unawain sa 4:4 ng Philippians. Ano po ang 4:4? Rejoice evermore. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Amen? Magalak ka sa Panginoon. Saan ka raw magagalak? In the Lord. Hanggang kailan? Always. Sabihin mo, always, lagi. Parati, araw-araw, tuloy-tuloy, na magagalak tayong lagi sa Panginoon. At paano natin maipakikita ang kagalakan natin sa Panginoon? Verse 5, ito ang pagpapakita ng kagalakan sa Panginoon. Let your moderation be known unto all men, na ikaw ay makikita na ikay tahimik pa rin kahit nalugi ka na. That is moderation. Ikaw ay mapagmahal pa rin kahit hindi ka pa binabayaran sa utang sa'yo. Do you want the inexhaustible provision of God to flow in your life? Gawin mo ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ano ang sabi ng verse 6? Be careful for nothing. Nag-aalala ka ba kung paano mo babayaran yung iyong credit card? Nag-aalala ka ba kung paano mo babayaran sa katapusan yung iyong electric bill na 10,000? Pag nag-alala ka, hindi mo yun mababayaran. Hello? Be careful for nothing. Huwag kang mag-alala, huwag kang mag-agam-agam, huwag kang mabalisa, huwag kang mabahala sa anumang bagay. Ang ibig mo sabihin, ikaw ay hindi nagagawa. Hindi ko po sinabing magikan tamad. Ang ibig ko pong sabihin, huwag mong ituon ang iyong isipan sa iyong alalahanin. Sa halip, ituon mo ang Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa lahat ng iyong kailangan. At ikay makatatrabaho ng malakas, ikay makatatrabaho ng malusog, ikay makatatrabaho na maligaya. But in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Paano raw ang prayer at paano raw ang pakikiusap? Laging may pasalamat. Ganito ang panalangin. May pasasalamat, Panginoon. Salamat po sa malalaki kong bayaran ngayon, Panginoon. Salamat po. At aking pinakikiusap ito, natustusan mo. Dahil noon ako'y tinustusan mo at ngayon kayang-kayang mong muli akong tustusan. Noon ako'y iniligtas mo. Salamat. At ako'y iniligtas mo. At ngayon muli mo akong maililigtas. Panginoon, ito'y pagkakataon mo na tustusan ako. Amen. So ating pansinin, it is an opportunity for God and it's an opportunity for us to once again experience the inexhaustible provision of God. Every crisis is an opportunity for God and the opportunity for you. Oportunidad, pagkakataon ng Diyos at pagkakataon mo, pagkakataon ng Diyos na ikaw ay tustusan, pagkakataon mong maranasang muli ang tustos ng Diyos. Kaya ang mga anak ng Diyos ay laging maligaya.
Walang anak ng Diyos na hindi dumaraan sa mga krisis. At walang anak ng Diyos na hindi dinaraan sa mga imposible. Kung hindi ako dinaan sa krisis, marami. At kung hindi ako dinaan sa mga imposible, kung hindi ako dinaan sa bingit ng mga kamatayan, hindi po ako magiging matapang na katulad nito. At ang katapangan sapagkat nauunawa mo na totoo ang Diyos, totoo ang kanyang salita, mapagkakatiwala ng Diyos, mapagkakatiwala ng kanyang salita, at yung iyong lubusang paglakad sa pagtitiwala, ang tawag doon ay confidence in God. Nakukuha nyo? Hallelujah! At ang sabi ng Hebrews 10:35, Hebrews 10:35, ano po ang sabi ron? Cast not away therefore your confidence. Huwag mong itapon. Huwag mong ilayo ang iyong tiwala. Ibig sabihin sa panahon ng iyong problema, sa panahon ng iyong krisis, ang pairalin mo'y tiwala mo sa Diyos. Oh, purihin ng Panginoon. Cast not away therefore your confidence, which hath great recompense of reward. Yung iyong tiwala sa Diyos, yun ang gagantimpalaan ng Diyos. Yung tiwala mo sa Diyos, yun ang tatanggap ng pagpapala na buhat sa Diyos. It has a great recompense of reward. You will be compensated and again recompensated, and you will be rewarded threefold. Ikaw ay gagantimpalaan, ikaw ay pagpapalain, at muling pagpapalain, at muling pagpapalain, at muling pagpapalain, at ang Diyos ay maligayang pagpalain ka, sapagkat ikaw ay laging may tiwala sa Kanya. At kikinis ang iyong balat, at kikinis ang iyong katawan, sapagkat ikaw ay may tiwala sa Diyos, ang patutuo mo'y Diyos, hindi yung iyong sakit. I'm so excited, kaya ako ay hindi nauubusan ng anointing sapagkat lagi akong kumakain ng salita ng Diyos. Anointing is in line with the Word. Because anointing means that the Holy Spirit will remind you of all the truths, and the truth is the Word. Amen? At ang sabi ng verse 36, for you have need of patience, that after you have done the will of God, you might receive the promise. After you have done the will of God, you might, maaaring matanggap mo na ang pangako ngayon, bukas, makalwa, sa kabilang linggo. Pero habang hindi mo pa tinatanggap, meron kang gagawin. Number 1, confidence in the Lord. Number 2, patience. Amen? Confidence and patience. And then thirdly, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So sinong hahanapin mo? Hindi po pera. Ang hahanapin mo ay ang paghahari ng Diyos at ng kanyang katuwiran. At kapag ang Diyos na ang nasusunod sa iyong buhay, ikay matuwid sa kanyang harapan. At dahil ikay matuwid sa kanyang harapan, siya ay tuwan-tuwa, kaya daragdagan ka. Ang Diyos ay tuloy-tuloy nagdadagdag, magdadagdag, 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 magdadagdag. God is in the business of addition. God is in the business of blessing, rewarding, addition, multiplication, fruitfulness, multiplication, addition, never subtraction, and never division. Always multiplication, addition, rewards, blessings, compensation, recompensation. If you maintain confidence in God. Amen po ba? Kaya nga pagbalik mo sa iyong bahay, sabihin mo, Daddy, Mami, ikaw ang pinakadakilang ama sa ibabaw ng lupa. Had you affirmed your belief in your dad and on your mom? Iyo bang pinagtibay ang tiwala mo sa tatay at nanay mo kahit minsan? Sinabi mo ba ng, thank you dad, thank you mommy for your goodness to me? Nakukuha po ninyo yon. Kaya nga unawain nating mabuti na ang tiwala sa Diyos
ay ating pairalin at pakilusin para ang puso natin ay hindi ma-heart attack. Para ang isipan natin hindi ma-depress. Hallelujah. Kailangan ang iyong isip ay puno ng mga sinaulo mong salita ng Diyos, at pag isinagawa mo yung iyong naisaulong salita ng Diyos, ito'y maninirahan sa iyong puso. The Word of God will not travel to your heart until you live what you have memorized. Nakukuha niyo po. Ang Diyos po ay napakabuti. Kaya nga ang sabi ng Ephesians 4:23, be ye transformed by the renewing of your mind. You have to remove the garbage in your mind and replace it with good things. Kaya nga sa Philippians 4:8, napakaganda ng istorya ng Book of Philippians or letter of Paul to the Philippians. Ano po ang sabi ng 4:8? Wherefore he saith, sa Philippians 4:8. Dahil pagbabago po ng isipan, kailangang baguhin mo ang iyong isipan, palitan mo ng positibo ang negatibo. Ano ba ang negatibo? Matanda na ako, hindi na ako uunlad. Wrong. Walang edad ang pag-unlad. Amen? Amen! Hallelujah! Finally, brethren, whatsoever things are true, hallelujah, whatsoever things are honest, praise the Lord, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, are lovely, are of good report, if there be any virtue, if there is any praise, think on these things. Purihin ang Panginoon. And God will supply all your needs because you have a sound mind. Amen? Because you have a renewed, transformed mind. Dahil nagbago na ang iyong isipan at malaki na ang tiwala mo ngayon sa Diyos at nag-i-enjoy ka na sa kabiguan. Kapag hindi ka po nagalak sa iyong kabiguan, hindi ka makaalis sa kabiguan. Kamumuhian ng kahirapan, pero matapos mong kamuhian, i-enjoy mo habang ikay naglalakbay. Be content and be discontented. Masiyahan ka at mawala na uli ang kasiyahan mo dahil merong mas malaking isusunod na gagawin sa iyo ang Diyos. Do not tarry long. Huwag kang titigil ng matagal sa iyong tagumpay. Marami pang kasunod. Amen po ba? Ang tagumpay mo ngayon ay may kasunod na higit na mas malaki pang mga tagumpay. Whatsoever at anuman, and my God shall supply all your need according to His riches and glory. Kaya nga, kung atin pong iisa-isahin, kailangan po na maunawaan mo na maraming laman ng iyong isipan. Sabihin mo sa iyong katabi, nalalaman mo ba na napakaraming laman ng iyong isipan? Proverbs 4:23. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa iyong isipan. Proverbs 4:23. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. So, pansinin po natin ang connection ng isipan at ng puso. So, ang puso po ay, ang laman nito'y lalabas sa labi. Tama po ba? So, ang laman ng puso ay lalabas sa bibig. Praise God. Kaya pag sinabi, Pastor, pasensya ka na, medyo nagalit ako. Yun ay emosyon ko lang. Hindi emosyon yun. Yun yung mayamang nasa puso ng tao. Hello? Kaya nga, magsisiyasat kang lagi sa laman ng iyong puso. Kailangang mga pangako ng Diyos, mga salita ng Diyos, ang iyong siguraduhin nasa iyong puso. Amen po ba? Ilan ang mga talatang o
o pangako ng Diyos na kabisado mo? John 3:16, Philippians 4:19, wala nang iba, pastor. Ay pagdaan mo sa pagsubok, ay baka ikay matimbuang dahil hindi pwedeng dalawa lang ang talatang alam mo. Kailangan tuloy-tuloy. Kung hindi mo man alam, i-type mo at iyong basahin araw-araw. Amen? Hanggang makabisa mo. Nakukuha niyo po, hindi po pwede tayong magtagumpay kung wala ang salita ng Diyos. Dahil ang pundasyon natin ay salita ng Diyos. Tatayo ka ay sa salita ng Diyos. Hindi ka pwedeng mabuhay ng salungat sa salita ng Diyos. Amen? So, issues of your life is in the hearts. Ano po ba ang issue? Ang issue ay kung paano ka, kung nangungupahan ka, kung paano ka magkakabahay. That is one issue. Ang issue, paano mo palalakihin ang iyong mga anak. Another issue, paano mo susustentuhan ang iyong pamilya. Another issue, paano mo magiging kaibigan ng iyong mga kapitbahay. Another issue, paano mo maibibigay ang panahon mo sa iyong employer. Another issue, paano mo matutupad ang ikapu at pagkakaloob. There are many issues in life. At kung hindi mo maunawaan, baka ikay madaig ng issues of life. Amen po ba? Kaya nga, atin pong sabihin, atin pong unawain, keep your heart with all diligence. Ang ibig pong sabihin, masikap, masinop, at buong pangunawang iayos mo ang iyong puso. Instead of the issues of life, itapat mo doon ay word of life. Kung kulang ka ng pera, tapatan mo ito sa iyong puso, for God will supply all my need. Kung ikay may sakit, by His stripes I am healed. Kung magulo ang iyong pamilya, sabihin mo na ang Diyos ang namamahala sa iyong pamilya, kumuha ka ng mga talata. Amen? So, tayuan mo kung hindi ka sinusustentuhan ng iyong asawa. Tayuan mo ang 1 Timothy 5:8 na mas masahol pa sa mga di mananampalataya ang hindi nagsusuporta sa kanyang pamilya. Kaya sabihin mo, Panginoon, I declare, ipahayag mo sa pandinig ng Panginoon na ang asawa mo ang pinakamabuting asawa sa ibabaw ng lupa. Amen po ba? Kaya nga unawain mong mabuti na sa iyong pagpapahayag ang iyong katiyakan ng pagdaloy ng labis na pagpapala, ng labis na karunungan, ng labis na biyaya, ikaw ang magpapatupad nito sa pamamagitan ng iyong mouth confession. Declaration and confession. Glory. Sabihin mo, maluwalhati ang Diyos. Amen. So ano po ba ang confession? Sa Romans 10:9 and 10, tandaan mo po, ang pagpapala ay narito na. Sa Romans 10:9 and 10, that if thou shalt confess with thy mouth. So what will be the confession? Confess with your mouth the Lord Jesus. Sabihin mo, the Lord Jesus. Sabihin mo, Jesus is Lord. And shall believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Hallelujah. Ano po ang ibig sabihin? Ito po hindi yung initial salvation natin lamang, kundi ito ay kaligtasan sa lahat ng sitwasyon sa buhay. Nagsara na ba ang iyong negosyo? Sabihin mo, I confess the Lord Jesus as the Lord of my business. Praise God. And believe in your heart that He saved you and He will save you once again in your issues of your business. Not the spirit and soul anymore, but your business. He will save you. Amen? He will save your family. He will save your children. Hallelujah. At ang iyon lamang gagawin, ikumpisal mo na si Jesus ay Panginoon ng iyong hanap buhay. Si Jesus ay Panginoon ng iyong tahanan. Si Jesus ay Panginoon ng iyong mga anak.
If you confess with your mouth, your children will be saved, your business will be resuscitated, and your business will be elevated, and you will be mightily blessed because you confess with your mouth that Jesus is the Lord of your life, Jesus is the Lord of your family, Jesus is the Lord in every issues of your life. Sa verse 10, for with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. So when you confess that Jesus is Lord, you are righteous. When you confess that Jesus is Lord, you are justified. Hallelujah. When you confess that Jesus is your Lord, God will edify you. And then declare what you believe. In Mark 11:22 to 24. Confession and declaring. Kaya napakahalaga na alam mo ang salita ng Diyos ngayong ikatlong gabi. And Jesus answering said unto them, have faith in God. Kanino ka raw mananalig? Sa Diyos. And then sa verse 23, mabilis. For verily I say unto you that whosoever shall say unto this mountain, this is declaration, be thou removed and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith. So, declare that blessings is flowing in your life. Declare that your family will be singled out by God, and your family will be mightily blessed. Soak with blessing. Flowing blessing will inundate your household. And you have to declare it. At ang sabi ng verse 24, therefore I say to you, what things soever you desire when you pray, believe that you receive them. Kailan darating ang pagtanggap? Sa iyong pananalangin. Believe na habang nananalangin ka, tinatanggap mo ang iyong kahilingan, tinatanggap mo ang iyong sinasabi. Believe that you receive, and you shall have them. Believe that you receive them, and you shall have them. Believe that all your prayers are answered, and all your prayers you shall receive. In the mighty, precious name of Jesus Christ. Hallelujah! Kahit tayo'y sama-samang humingi ng kahit magkano. Halimbawa, ang sabihin natin, ang bawat isa'y hihingi ng tig-1,000,000. Hindi po mababawasan yung deposito ng kayamanan ng Diyos. Lalo yun dadami. Kapag naubos ang 50 milyon, punuin uli yun ng 200 milyon. Sapagkat alam niya, pag natikman mo ang pagpapala, hihingi ka ng mas malaki. Kapag naranasan mo ang pagtugon ng Diyos sa iyong panalangin, hihingi ka ng mas malaki. Mag-i-enjoy ka sa higit na mas malaki sapagkat ang Diyos ay Diyos ng malaki. Bow down your head, Lord, I pray that this truth will sink deep in their innermost being, and that this truth will mightily reign in their spirit, soul, and body. And as they act upon all this truth, you shall receive the honor and the glory and the praise. Father, in Jesus Christ's name, and everyone shout, Amen! Hallelujah! Glory! So tumayo ka at sabihin mo sa 8 tao na natanggap ko yung lahat ng mensahe ngayong gabi.